we entitled our message this morning, Living in God's Grace, no? Ang pamumuhay po sa biyaya ng ating Diyos. Alam niyo ba na tayo po ay nasa ilalim ng biyaya ng Panginoon, at dahil dito tayo po ay tumatanggap ng mabubuting bagay, maraming mabubuting bagay, pagpapala, gabay, at pag-iingat ng Diyos, protection ng Diyos, because of God's grace in our lives, in our time, ano? Actually naman, mula noon, naging mundo ang mundo at hanggang sa kasalukuyan ay pawang mga biyaya ng Diyos ang siyang nating natatamasa. Kaya lang, this covenant of grace, no, mula po nung dumating ang Panginoong Jesucristo, ay tayo po ay higit na nabubuhay sa bukas na kalangitan na hindi na po itinalikod ng Diyos ang kanyang mukha sa atin dahil ang ating pong mga kasalanan ay bayad na, tinanggal na sa pamamagitan po ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po tayo nabubuhay sa biyaya ngayon na kung ating pong buksan ang ating kaisipan, we are surely amazed of this great love, amazing love of God unto humanity. Hindi lamang sa iyo, hindi lamang sa akin, hindi lamang sa mga kapitbahay mo, kundi sa lahat ng tao, maging sa mga taong kinakainisan mo, mahal sila ng Diyos. Sa mga taong ayaw na ayaw mo, mahal sila ng Diyos. Amen? At ito po maganda, no? Magandang balita. Ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at pag-ibig ng Diyos sa kanila is the same in measure, the same in impact, the same in intensity, the same in magnitude. Okay? Ganyan po katindi ang pag-ibig ng Panginoon. Sa pasap, ika nga sa Ilocano, no? Or, ti panagayat ni Apo Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay pare-parehas sa bawat isa. It's not based on your performance, it's not based on your ability, it's not based on your wisdom, it's not based on your on power or connection in this world or in your educational attainment. Hindi po dyan ang basihan ng pag-ibig ng Diyos sa iyo, kundi ang basihan po niya ay sa kanyang anak. Nang sino mang tumanggap, naniwala sa kanyang anak, kung gaano niya kamahal ang kanyang anak, ganon kanya kamahal. At ang pag-ibig ng Diyos ay lumaganap sa sangkatauhan. Glory to God! Can you write it down? Lord, salamat po sa pag-ibig mo sa akin. Amen? Okay, just write it down. Ipagpasalamat natin sa umagang ito ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Let's go to the message of the Lord. At ating nga pong pinamagatang Living in God's Grace. Ang ating pong text ay in Romans chapter 6 verse 14. Sin shall not have dominion over you, for you are not under law but under grace. Glory to God. Sin shall not have dominion. They have no more power. Sin has no more power over you. Sin has no more authority over you. Why? Because you are not under law, but under grace. Ano po ibig sabihin? If you are not under law, if you are not under law, wala nang gagamitin ng diablo, ng kaaway, para ipukol sa iyo ang kasalanan. At parusahan ka dahil sa kasalanan, sapagkat wala ka na nga po sa ilalim ng batas. Ang batas, according to Galatians chapter 3 verse 10, if you live under law, you are under curse. Why? Because when you are under law and you violate the law, you violate to do the law, naglabsing ka or hindi mo nagawa yung hinihingi ng batas, meron pong parusa. At hindi basta-basta parusa, sumpa. Kaya nga po, ang sino mang taong napapailalim sa ilalim ng batas ay nasa ilalim ng sumpa according to Galatians chapter 3 verse 10. Pero purihin ng Panginoon. Galatians 3:13 says, Christ came to redeem us from the curse of the law. So friend, you are now redeemed from the curse of the law. Meaning, hindi na po pwedeng gamitin ng kaaway, ng diablo o ng sino man tao ang batas para ipukol sa iyo at ibahagi sa iyo or ipahayag sa iyo ang anumang sumpa. Wala nang sumpa sa mga taong nasa ilalim ng biyaya.
Ang sumpa ay nandoon sa mga nasa ilalim ng batas. Pero ang mga taong nasa ilalim ng biyaya ay lumaya na mula sa sumpa. We are redeemed from the curse of the law. Okay, write it down once again. I am redeemed from the curse of the law. Christ redeemed you and me from the curse of the law. Kaya kapatid, sabi dito again, you are not under law, but under grace. And therefore, if you are under grace, sin has no more authority, no more dominion, no more power over you. Wala nang kapangyarihan ang kasalanan laban sa iyo, kapatid. I love that. Glory to God. Hallelujah. Now, kapag malaman po ito ng Kristiyano, na kapag wala ng kapangyarihan, wala ng otoridad, wala ng dominyo ng kasalanan laban sa isang Kristiyano, ibig sabihin, kapatid, ikaw ay malaya na mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Ikaw ay malaya na hindi mo nasusundin ang gusto ng kasalanan, kundi ang gugustuhin mo ngayon, ang susundin mo ngayon ay ang kalooban at kagustuhan ng Diyos. Why? Because in you, my friend, now that you are in Christ, you are now a new created being. You are a new creature. You are a new creation. And that new creation in you is the life of God. The life of God in you desires godly things. The life of God in you desires to please the Lord and to live in love, to live according to the perfect will of the Lord. Yan po ngayon ang meron ka, kapatid. Kaya nga po malaya ka na at wala ng kapangyarihan ng kasalanan para hatakin ka pa niya na gumawa ng kasalanan. Bagamat, bagamat, dahil tayo po'y nandito po sa laman, itong katawang ito ay ginagamit pa rin ng kaaway itong katawan nito, yung kanyang damdamin, yung kanyang emosyon, yung nasa ng laman para bihagin ng tao sa kasalanan. Pero the good news is this. It might be sin can touch you or can usher you because of the flesh, but it can no longer penetrate into your spirit. Hindi na pwedeng baguhin ang anumang pong sitwasyon mo ngayon in the spirit. And now, because you have the life of God in you, you have the power of God in you, you have the Holy Spirit in this inside of you, you now have the power and the authority to resist sin and to say no to ungodliness. Amen? Oh, glory to God. I love it. Kaya, grace, mga kapatid, ay hindi po lisensya sa pagkakasala. Grace is not a license to sin. Pakisulat po ninyo dyan para nang sa ganon. Baka mamaya makarinig po kayo ng mga tao na, hindi, yung mga nangangaral ng biyaya ay binibigyan nila ng lisensya ang mga tao sa pagkakasala. It's as we will say it and we will shout it out, it's a big no because grace is not a license to sin, mga kapatid. Malalaman po natin yan sa ating pong pagbabahagi ngayong umaga. So what happens if we live in God's grace? Ang sino mang taong nabubuhay sa biyaya ng Diyos, ano po ang magaganap, ano ang mangyayari sa kanila? Okay, number one, when you live in God's grace, you are ruling and reigning in life. We're gonna rule and reign in life. Romans chapter 5 verse 17 says, If by the trespasses of the one man, ibig sabihin, kung ang kasalanan ng isang tao ay naghari ang kasalanan, death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness, they will reign in life through the one man, Jesus Christ. Dito po sa Romans chapter 5 verse 17, may dalawa pong Adam. The first Adam and the second Adam. The first Adam was the Adam that was created sa pamamagitan po ng alabok. At sa pamamagitan po ni Adan na yan, ang ating lolo Adan ay
namana natin ang kasalanan. Naghari ang kasalanan kay Lolo Adan dahil sa kanya siya po ay nagkasala. At ang sabi dito sa Romans chapter 5 verse 17, dahil po sa kasalanan, naghari ang kamatayan. So kung nasaan ang kamatayan, nandoon po ang kung nasaan ang kasalanan, nandoon po ang kamatayan. Okay? At ang kamatayan po na yan, hindi lamang po yung pagkaputol ng hininga, kundi kasama po ang kamatayan, the symptoms of death, ay kasama po diyan ang kahirapan, sakit at karamdaman, kagulumihanan, confusion, poverty, sickness, and wars, conflicts, witchcraft, lust, adulteries, lahat po yan ay nandoon po sa kasalanan. At yun po yung kamatayan. The symptoms of sin or death is all of this. Ika nga. So naghahari yan. Kaya sabi niya, sa kasalanan, naghahari ang kamatayan. At yung pong kamatayan na yan ay naghari mula kay Adan hanggang sa lahat ng mga tao na may kaugnayan kay Adan. So ikaw, ako ay merong kaugnayan kay Adan. Ang kaugnayan natin kay Adan ay yung pong binhi ng tatay natin. Kung ikaw ay pinanganak sa binhi ni Adan, may kaugnayan ka kay Adan, kapatid. At hindi mo kinakailangang maniwala kay Adan para mamana mo yung kasalanan ni Adan. Once na ikaw ay pinanganak sa binhi ni Adan, yung pong tinatawag na similya ng lalaki, ikaw ay merong nananalaytay na buhay ng kasalanan. At dahil dyan, ang kamatayan ang naghahari. Kaya nga po lahat tayo nakakaranas po ng simptomas ng kamatayan, sakit, karamdaman, kahirapan. Death reign through that one man. But glory to God, this is the good news. But much more will those who receive God's abundant provision of grace. Yung pong grace ay meron pong abundant provision. Purihin ang Panginoon. At yan po ang kinalalagyan natin na pinaglagyan na sa atin ng Diyos na kaharian nung tayo po nakipag-isa kay Kristo. Kaya kahit tayo po nandito po sa mundong ito, sa gobyerno na puno po ng kababalaghan, corruption, greediness sa mga namumuno, mga kapatid, don't be affected because the Bible says, you are in this world, but you are not of this world. Kaya wag na po tayong makisawsaw sa kagulumihanan ngayon. Oo, in our spirit, in our emotion, galit tayo. Pero mga kapatid, ang ating pong pagyaman, pag-asenso, pag-unlad ay hindi po nakabatay sa gobyerno, nakabatay sa ekonomiya ng ating pong kaharian. At yan po ay ang kaharian ng Diyos na siyang ating kinabibilangan. Ang pabor ng Diyos ay nasa sa iyo, kapatid. Kaya sabihin ko po sa inyo, ang blessing ay dumadaloy, ang pabor ay dumadaloy sa ating buhay, not because of the good governance, not because of the righteous government, but because of that righteous one, and that is our Lord Jesus Christ. The abundant provision of grace will come upon you, and the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. So, kapag tayo po'y nabubuhay sa ilalim ng biyaya, reign, ang nagre-reign sa buhay natin is life. Life reign in you when you live in God's grace, because under God's grace, you are righteous. Glory to God. Kay Kristo, ikaw ay matuwid, at kay Kristo, ikaw ay nasa biyaya, kay Kristo, naghahari ang buhay sa iyo. So when we say life, what is this kind of life that is reigning on you when you are under grace or you are in righteousness? That life is the life of wholeness, abundant, peace, joy, provision, divine connection, the favor of the Lord, the preferential treatment of the Lord to you, mga kapatid. And most of all, the peace, the love of the Lord will rule and reign into your life. Yan po ang life na nagre-reign or naghahari sa isang taong matuwid na ginawa ng Diyos. Ikaw, ako, kapatid, ay naging matuwid dahil sa iyong pakikipag-isa kay Kristo.
At kay Kristo, siya po ang biyaya ng Diyos na dumating. Christ is the grace of God that comes upon this world and in this world. At yan ang tinanggap mo. Ang tinanggap mo na biyaya ay si Kristo. At nung tinanggap mo si Kristo, siya po ang katwiran ng Diyos. At dahil siya tinanggap mo, ikaw din naman ay naging katwiran ng Diyos. At ang sino man ngayon na katwiran ng Diyos, nag-ahari sa kanila ang buhay. At ang buhay na yan ay yung pong kapayapaan, kasaganaan, karunungan, pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, preferential treatment, good health. No? That is life. So life reign through the one, life reign in righteousness. Kaya kapatid, let that life manifest into your life. Kaya allow yourself and tune in yourself, your mind and your heart in this righteousness, in this God's righteousness. Kaya we rule and reign in life. Yung pong salita na ruling dito ay you are living above. Kaya nga po, ang hari, yung pong salita na reign, reigning means you are living above. You are living in you are sitting down in your throne of authority. You are sitting in your throne of righteousness, kapatid. At dahil dyan, ikaw ay nabubuhay na parang hari, you have authority. Kaya nga, sin has no more dominion over you because you are no longer under law, but you are under grace. Now, you are in Christ Jesus. You are seated with Christ in the heavenly place. You are seated with Him in the heavenly throne. You are seated with Him in the throne of all thrones. And therefore, you have authority right now. Nang ibig sabihin, kapag ikaw ay righteous, kapatid, ikaw ngayon ay merong authority that you can command anything that you speak. And you command that poverty to get out of your life, that sickness to get out of your life, and even to the life of your family. Then they will follow. Every name of negativity, every name of sickness, every name of poverty, every name of coming from death, they will follow you. They will get out of your life and in the life of your family. If you obey, if you command, they will obey. At ikaw, kapatid, ay merong authority, merong kapangyarihan. Why? Because you're reigning in life. You're reigning in authority. Glory to God. So that's what will happen if you're gonna reign, or if you're gonna live in God's grace. You will rule and reign in life. Hallelujah. Kaya i-exercise mong authority mo, kapatid. I-exercise mo yan. I am reigning in life. I am seated with Christ in the heavenly place. Therefore, I am sitting in authority. And whatever things that I command, they will follow. All of the sicknesses and problems, circumstances, they are all under your feet. They are all under your command. Kaya wag ka na, kapatid, makiusap sa Diyos na nagmamakaawa na para bang ayaw ng Diyos na ikaw ay gumaling, ikaw ay sumagana ang buhay, na para bang ayaw ng Diyos na maligtas ang mga kamag-anak mo na mga masasama, o para bang ang titigas ng kanilang mga puso't isipan, sarado ang kanilang puso't isipan, para bang ikaw pa nagmamakaawa sa Lord na iligtas sila. Kapatid, it is God's desire for them to be saved. To all your loved ones, it is God's desire for them to be healed. It is God's desire for them to be set free from poverty or from any lack or from any oppression of the devil. Ibinigay ng Diyos sa atin ang otoridad. Therefore, you can speak it out right now. Use the power and authority that God has given us, that God has given you. And the very power of God is the gospel, the good news. The gospel is the power of God according to the Bible. Amen. Oh, glory to the name of Jesus Christ. Hallelujah. Ang ibig sabihin ng reigning in life has nothing to do with our deeds, but everything to do with our receiving the abundance of God's grace. So, in doing with your self-effort, my friend, you are turning your transmission on. In receiving the abundant great provision of God's grace, you are turning your reception on. Okay, ito po ang pagkakaiba. Pag self-effort natin, ang gagamitin natin, yung transmission mo ang kikilos. Ibig sabihin, sarili mo. Sarili mong galaw, sarili mong kilos, sarili mong pagod, sarili mong effort.
no? Mapapagod ka. Pero kapag ka ikaw ngayon, ay naniwala sa biyaya ng Diyos, nabuhay sa biyaya ng Panginoon, you are turning your reception on. Yung pong iyong reception para tumanggap sa mga dumadaloy na biyaya ng Panginoon. Kasi there is a continuous outpouring of God's blessing in our lives. The only thing we need to do now is to receive by faith. Okay? Actually, it's already there. Believe that it's already in you. Kaya't yung pong pananiniwala, according to Romans chapter 10, verse 9 and 10, ang taong naniniwala, nagpapahayag. So if you believe, you proclaim. Anything that you believe in your heart, deposited in your heart, you're gonna speak it out in your mouth. Kaya kapatid, malalaman mo kung ano ang iyong pinapaniwalaan sa pamamagitan ng mga namumutawi na mga salita sa iyong labi. Kaya you're gonna hear what you are speaking. Ano ito? Anong lumalabas sa labi mo, pumapasok sa tenga mo, and then, nagkakaroon po yan ng pananampalataya because faith comes by hearing and hearing. At kapag ka po na-activate yung pananampalataya, anumang sinasampalatayanan mo, mangyayari, magaganap sa iyo, kapatid. Kaya, don't speak negative, don't speak about anything that is against God's word, but you have to speak what you believe that you're gonna receive, and you already have in accordance to the promise of God and in accordance to the finished work of Jesus Christ, lahat ng bagay na iyo pong pinapaniwalaan na binayaran na ng cross ng Panginoong Jesucristo. At lahat ng nakapaloob sa biyaya ng Diyos na mabubuting bagay, paniwalaan mo, nakadeposito na sa iyo. It's already in the inside of you. And whatever things that you believe that is already installed in the inside of you, you can speak it out. So, ibig sabihin, ano yan? Umiikot lang yan. You believe in your heart, you speak in your mouth, and then whatever you hear that you are speaking, coming into your ears again, and then, i-strengthen yung faith mo, nakukultivate yung faith mo, lumalakas yung faith mo, sinasabi mo na naman, ibig sabihin, tumatatag yung pananampalataya mo, nagiging strong yung pananampalataya mo, nagiging strong din yung conviction mo, at hindi ka nagdududa ngayon sa ipinapahayag mo. I tell you, whatever you speak it out, glory to God, because the word that you're speaking, they are life. The word that is coming out of your mouth, they are giving life to your situation. Kaya nga kahit yan ay negatibo o positibo, kung yan naman ay positibo, nagbibigay buhay. Kung yan sinasabi mo ay negatibo, nagbibigay kamatayan. Kaya kapatid, hindi mo maririnig sa mga tao na walang salita na naka-inbox sa kanilang puso ang mamutawi sa kanilang mga labi. Pero dapat tayo pong mga mananampalataya sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Dahil tayo po'y nasa ilalim ng biyaya ng Panginoon, anuman ang problema, anuman ang sitwasyon, anuman ang gaano mang kasilimuot yan na problema, or tungkol man yan sa finances, tungkol man yan sa health, tungkol man yan sa relasyon, tungkol man yan sa negosyo, tungkol man yan sa anumang problema na dumarating sa buhay po ninyo, tungkol man yan sa inyo pong hangarin, whatever you desire in your heart, just speak the word that is relevant to your situation. And I tell you, my friend, you're gonna reap what you sow, what you speak. Because what you speak is already been there in your spirit. So, ang pamumuhay po sa biyaya ay nabubuhay, mga kapatid, that you're ruling and reigning in life. Oh, I love it. Now, pangalawa, is this, the grace of God enables us to be fruitful. Bakit kailangan nating mabuhay sa biyaya? Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay ginagawa niya tayong mabunga na Kristiyano. Hindi mabunga nga kundi mabungang Kristiyano. Colossians chapter 1 verse 6 says, all over the world, this gospel is bearing fruit and growing. See? The gospel, which is the good news, and this good news is no other than the grace of God, no other than Jesus Christ, because Jesus Christ is the good news, and this good news is the grace of God.
Ang sabi po rito sa Colossians 1:16 is, all over the world, ito pong naipapahayag na biyaya ng Panginoon ay nagbubunga daw at lumalago, bearing fruit and growing. Just it has been doing among you since the day you heard it and understood God's grace in all its truth. Katulad po sa inyo, marami na po sa inyo ang umaani sa bunga ng biyaya ng Diyos. No, I could testify that we are already harvesting the fruit of this good news of what Christ has done. The good news is already been, we are already been harvesting a lot of good things in our lives. Kaya, ang grace ni Lord ay nag-i-enable sa atin upang tayo po ay maging mabunga. Doon po sa New Living Translation, ang pagkasabi po ganito, the same good news that came to you is going out all over the world, na ipapahayag sa lahat ng tao sa mundo. It is changing lives everywhere. Oh, glory to God. The grace of God is changing lives. Changing the lives of people. Pwede bang isulat po ninyo dyan, mga kapatid? The grace of God is changing lives. Ito po yung sinasabi, ang ganda dito sa New Living Translation, NLT, no? Just as it changed yours, that very first day you heard and understood the truth about God's great kindness to sinners. Wow! Kaya po, kailangan nating ipahayag ang mabuting balita sapagkat ito po ang patuloy na magbabago sa buhay ng tao, maging sa mga politiko na minsan naiinis na tayo sa kanila dahil wala pong kabusugan ang kanila pong mga bituka sa pagkamal ng mga klimpak-klimpak na pera na sana ay mapapunta para sa ikaaayos ng ating bansa. Inis na tayo sa kanila. Kahit ano at sino po ang ilalagay natin dyan sa mga posisyon na yan, sa presidente, sa kabinete, sa senado, sa kongreso, mga kapatid, kung hindi po nila maranasan ang pagbabago na mula sa Diyos, kung wala silang personal na relasyon sa Diyos, kahit sila'y religyoso, kahit sila'y merong alam sa salita ng Panginoon, kung wala silang personal na relasyon sa Diyos, they can never be changed. And they can never have that, a total transformed heart. Kaya nga po, ang prayer natin ay patuloy na maipahayag ang salita ng Panginoon sa kanila at magkaroon sila ng personal na relasyon sa Diyos, mga kapatid. And, the grace of God may come in effect and may come to manifest, may come to be effective into their lives. Yan po ang prayer natin. Kaya wag po tayong magsawa sa pananalangin at maging sa pagpapahayag, na kung meron po tayong kakilala ng mga abogado, politiko, or member po ng government officials and agencies, ay maging matapang sila, maging marunong sila. They will be filled with the Holy Spirit, with God's wisdom to speak the word unto them, at lahat tayo ay sama-sama na mangaral ng salita ng Panginoon sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa transformasyon ng ating bansa. The gospel is the power of God to transform our nation. Can you write it down? The gospel is the power of God to transform our nation. Why? Because gospel and the power of God goes together. Where the gospel is, there is the power of God. Where the preaching of the gospel, there is the preaching of the power of God. The demonstration of the power of God. And where the demonstration of the power of God, there is lives being transformed, being saved, being healed, being set free from any demon control. Oh, glory, hallelujah. Kaya mga kapatid, makiisa po tayo sa rally na yan. Ang rally natin ay hindi po yung tayo po ay pupunta sa isang lugar na pabababain ang mga nasa posisyon kahit na sino po ang ilalagay mo sa posisyon na yan. Kapatid, kapag wala siyang personal na relasyon sa Diyos, mangyayari yan.
magaganap. Ang tagal na nating sumisigaw. Panahon pa, nung ako po hindi pa pinapanganak, 1972, kung sino man nung nakaupo niyan, ang dami na nating sigaw, pagbabago, tama na, palitan na. Yan ang sigaw ng mga tao noon, At sa lahat ng mga umuupo, kahit gaano katalino, kahit gaano karunong, kahit anuman ang kanyang pinag-aralan, valedictorian, summa cum laude, magna cum laude, matatalino, nag-aaral po sa ibang bansa, kahit gaano katatalino mula noon hanggang ngayon, lalo pong palala ng palala ang sitwasyon ng ating bansa. Nagpapakita na hindi sapat ang karunungan ng tao, lakas ng tao, edukasyon ng tao. Ang kailangan ng tao ay ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kailangan ng tao ay ang Diyos. Sa pamamagitan ng mga tao, mamumuno ang Diyos sa bansang ito. And that's what we are praying for, mga kapatid. Na kahit yung sino pong nakaupo dyan ngayon ay pwedeng baguhin ng Diyos. At anuman po siyempre, pagdating po sa batas ng gobyerno, kung sino man po yung pong mga kailangang managot according to the law. Pero hindi pa rin po yun ang solusyon para maging malaya ang bansa po natin. Ang solusyon talaga, they must be born again. They must have relationship with God. Hallelujah! Glory to the name of Jesus Christ. Kaya, tanging ang mensahe ng mabuting balita ang magbabago at magpapalaya sa ating mga kababayang Pilipino, sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating komunidad at maging sa bansang ito. Ayan po ang sabi po ni Pablo in Acts chapter 20 verse 32, "And now I entrust you to God and to the message of His grace." Wow! Acts 20:32. Kanino po ini-entrust ni Pablo ang mga mananampalataya sa Efeso? Doon po sa mensahe ng biyaya. Bakit? This message is able to build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. Ang magbibigay po ng pagpapala at maging po magbi-build up sa mga tao para po sa isang mabuting buhay at mabuting kalagayan ay walang iba kundi ang mensahe ng biyaya. Kaya mga kapatid, let us all together join our hearts, join our hands, hand in hands, magtulungan tayo sa lahat ng pagkakataon. Kayong mga na-OFW, nasaan man kayo, sa anumang kaparaanan, tayo po'y magtulungan sa pangangaral, pagmimisyon ng mabuting balita at ang pagkilos ng Espiritu Santo sa bawat pangangaral natin. Sila ay mababago at ang bansang ito ay magiging paraisong bansa kapag ang lahat ng tao ay magkaroon ng intimate relasyon sa Diyos. Especially to our leaders. Hindi natin magagawa ito ng minsanan at biglaan. Pero unti-unti sa pamamagitan ng ating pong pagkakaisa na pagpapahayag, habang tayo po'y nananalangin para sa ating bansa, tayo naman po'y nagpapahayag. Kasi po, kahit tayo panalangin ng panalangin, kung walang pagpapahayag, walang maliligtas, sapagkat ang kaligtasan ay sa pamamagitan po ng pakikinig at pakikinig. When we pray, we are opening the door of opportunities. We are opening those doors that are closed in the mind of people. At kapag nabuksan na ang kanila pong mga puso't isipan, atin naman pinapasukan ng salita ng Panginoon. At yan ang gagawin po natin. Yan ang gagawin ni Pastor Walter ng Ever Increasing Grace Christian Church and every one of you joining. So let us rally in proclaiming the good news na lahat ng pintuan ng ating pong gobyerno, lahat ng mga opisina ng ating gobyerno, ang mga nanunungkulan mula Malacanang sa Senado, sa Kongreso, at sa lahat ng gabinete, maging sa mga office of the mayors and office of all the public offices, sa mga schools natin, at sa mga, maging po sa mga private individuals, private offices, business offices, ay maibahagi ang salita ng Diyos. And Father God, I declare in the name of Jesus Christ today that everyone, every preachers, every leaders and workers, every believers, Father God, have that boldness to speak your word and to conduct a Bible study, Panginoon. At sa lahat po ng mga Bible study gathering, Panginoon Diyos, ay nandoon ang pagkilos ng Banal na Espiritu upang ang tao ay mabuksan ang kanilang puso't kaisipan. I declare this in the mighty name of Jesus Christ. And everyone, kaya maging kayo po na mga OFWs, gamitin ninyo ang inyong authority sa inyong mga kamag-anak at mahal sa buhay, na kailangan i-Bible study nyo
nyo sila online or i-share nyo sa kanila ang ating pong mga programa upang sila'y makapakinig. At aking pong ipinapahayag ang kaligtasan nila, ipinapahayag ang pagpapala ng Diyos sa kanilang buhay, na sa lahat ng kanilang ginagawa sa bukirin, ang ginagawa nila sa kanilang pong mga negosyo, ang anumang pong mga pinagkakakitaan ay aking ipinapahayag ang pag-unlad in the mighty name of Jesus Christ. And even the joy in their heart to praise and worship and serve the Lord be upon them all. Father God, we bless this nation, Luzon, Visayas, Mindanao, and to all our OFWs, Lord God, throughout the whole world. I declare that your word may rule and reign into their heart, Father, in Jesus' mighty name. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Oh, glory to the name of Jesus. Thank you so much, everyone, for joining our morning devotion. At bukas po ipagpapatuloy natin ang ating pong mensahe. No? Meron pa po tayong mga ilang points here why we need to live in God's grace and why this nation need to be in God's grace or under God's grace. Mula po sa ating pong mga namumuno, the President, the Vice President, together with their families, na mawala, masira na po ang mga bangayan sa bansang ito. Nakikita ko sa mga social media, nagmumura, naging bastos ng maraming mga Pilipino, nagmumura na sa mga nangyayari ngayon, Tapos gusto nila mabago ang bansa, sila mismo nagmumura. Kapatid, kahit sino po ang iuupo natin yan kung wala po talagang karunungan ng Diyos at mula sa puso ng Diyos, walang magaganap na pagbabago sa bansang ito. Because righteousness comes from God alone. Goodness comes from God alone. No? Purity comes from God alone. Honesty comes from God alone. Every good thing comes from God alone. At paano ngayon may implement ang kabutihan kung yung mga tayo wala namang relasyon sa Diyos? Sa mga namumuno, saan sila kukuha ng kabutihan kung wala silang relasyon sa Diyos? Kung wala silang ugnayan sa Diyos? Kahit ano po at sino pong iupo natin dyan, mga kapatid, hindi po mababago ang bansang ito kung hindi muna magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Kaya tayo pong mga mananampalataya, ang mission natin ay ipahayag sa kanila ang mabuting balita. Amen and amen. Father, thank you so much, Lord. Glory to God. So thank you so much once again, everyone. And again, thank you for joining your heart and your spirit to be partner with us in proclaiming the gospel. If God touches your heart to be partner with us and you want to support our mission, you can send any amount of love support. Nandiyan po ang ating pong CP number, yan po ang GCash number natin. Any amounts is very much appreciated. You are a blessing to our ministry. And we go around throughout the nation and even to other parts of the world, if possible, to proclaim the goodness of the Lord. So kung saan po tayo may invitation, doon po tayo pupunta. At maraming salamat po sa inyo pong pag-invite. Maraming salamat po sa inyo pong ministry gifts, sa mga inyo pong pagsuporta sa ating ministeryo. The Lord bless you.